si Claire Castro. Pero sana lang makonvict ito si Claire Castro ng civil case na sinampaho ni Libiste. Kasi number one, mapapatunayan na sinungaling talaga at fake news peddler ho itong si Yusek Claire Castro. Hindi dahil Duterte siya, wala akong pakialam kung sino tamaan ng kanyang revelasyon. Wala akong pakialam. As long as we have a transparent government, honest government. Nakakasawa na eh. Kaliwat kanan na ang nakawan, kaliwat kanan ng panguusig sa mga kalaban sa politika. Di ba recently nga, yung kay Tebes, na-dismiss? Bakit? Tandaan ninyo ano to? Binayaran ni Tebes yung judge? Napaka-imposible. Tandaan ninyo ang nasa kapangyarihan ngayon, lahat ng kalaban niya. Bakit ganun? Again, hindi ko kinakampihan si Tebes. I'm not saying Tebes is a good man. That's not my point. My point here, I know, noon pa, di ba sinasabi na namin mga banateros yan, pinuna nga kami, siguro dahil kayo ni Tebes, bla bla bla. Hindi, kasi nakikita namin yung mga maling ginagawa ng DOJ at that time. Yung reputation niya, sinira na, dinurog na. Gano'n na naman ang ginagawa dito sa isang kalaban na si Senator Revilla. Yung reputation, sinisira. Para nga again, para lang masira yung reputasyon ng mama dahil kalaban sa politika. Now, if we were not going to talk o hindi tayo magsasalita at lalaban dito, gagawin yan at aabot yan sa mga taong alam nating matitino tulad nito ni Congressman Libiste. Magkakadikit yan eh. Laging ang mindset nito mga putang inang nasa gobyerno na to, basta kalaban, kasuhan. Wait. Take note ha. Take note. Take note. Siya nakatanggap ng imbitasyon. Pero, bakit si Romualdez hindi ini-invite? Lacson, makinig ka ng mabuti. Yung pautot mo, yung dahilan mo, na keso sinasabi mo parliamentary courtesy kaya hindi ini-invite. Ano to? Bakit in-invite nyo si Libiste na isang congressman at si former Speaker Romualdez ay isa na lang ding congressman, ay bakit hindi mo imbitahan? Napapaghalataan tuloy ikaw? Gago! Hindi, di ba? Logic says, the conclusion should be, pareho silang congressman, si Libiste merong i-reveal, kaya mo inimbitahan. Si Romualdez inaakusahan, bakit hindi mo imbitahan para mabigyan ng pagkakataong sumagot? Invitation lang naman eh. Hindi naman pepuwersahin. Kung ayaw, that's what you call parliamentary courtesy. Kung ayaw, wala tayong magagawa. Kasi congressman siya, kayo senador, equal branch naman kayo. But the point here is dapat inimbitahan. Ngayon, si Libiste, kung ayaw niyang pumunta, hindi siya pupunta. Pero inimbitahan, di ba? Pero buti na lang din, sabi niya, pupunta siya. Bulagaan talaga to. Yari, maiit bulaga si Soto dito. Yari tayo dyan. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nananawagan para sa transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Higit po sa lahat kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Dahil yung mga ginagawa niya po talaga ay para sa bayan. Marami pong mga natatamaan sa mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. Maraming may gustong... Doon sa parte na yon, Kong Libiste, I disagree. Hindi para sa bayan si Lacson. Tigil na natin yan. Para yan protektahan si Romualdez. Hindi na matuloy ang mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. At despite all of those who would want to keep the truth from the public, the fact na ipinagpapatuloy pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga Blue Ribbon Committee hearings ay isang
napaka gandang patunay. Bakit kaya siya naiiyak, no? Hindi, we have to to understand. Dito, may part dito na medyo pinupuri niya si Lacson. May part dito na kino-compliment niya. I don't think it's an accident kasi itong batan to, pag nagsasalita, nag-iisip. Ibig sabihin, hindi siya bumibitaw ng salita na hindi niya pinag-isipan. Maganda nga dito sa tao nito, hindi to yung barbara eh. Talang tinan nyo, nagpo-post-post siya, iniisip niya, tama ba itong wordings na gagamitin ko? Dito, napakalinaw na pinupuri niya si Lacson pagdating sa dediretso ng hearing. Ang tanong, ito kaya ay seryosong pag-acknowledge o ito ay sinasike niya si Lacson na dapat mong ituloy kung talagang para sa bayan ka o hindi? Di ba? Na seryoso ang ating gobyerno, lalong-lalo po ang Senado sa leadership po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson para lumabas ang katotohanan sa paggamit ng pondo ng bayan. Sir, can you please clarify kasi sinabi niya about po? Sir, can you please clarify kasi sinabi po ninyo basta papayagan kayo you will go. Sino po ang dapat magbigay ng permiso po sa inyo? Okay. Ang usapan natin ay initially about the case that I filed on Yusek Claire Castro this morning. But I thank you for bringing up this topic because it is the real issue for public interest now. And I'm going to say some things now for the first time. Unang-una po, mula nung may nakuha kong mga files mula sa DPWH last year, marami ng mga nagsabi sa aking ina, and in some cases pati sa akin, na gagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang mga files na ito. At para sa sarili kong kapakanan, tumahimik na lang po ako. Pero not least because of exemplary role models like Senate President Pro Tempore Ping Lacson, tuloy po tayong nagsasalita at naglalabas ng impormasyon tungkol dito. Ngayon, ang alam ng publiko tungkol sa files sa DPWH at tungkol sa mga DPWH projects ay tip of the iceberg po lamang. The public only knows the tip of the iceberg in terms of the projects currently being investigated by the DPWH. But I hope that the Blue Ribbon Committee hearing led by Senate President Pro Tempore Ping Lacson will increase the public's knowledge of what are really behind these files. And I defer to Senate President Pro Tempore Ping Lacson on doing so because I greatly appreciate also his and even Congress's statement that they will subpoena the Cabral files from the DPWH. And hopefully by doing this in the Blue Ribbon Committee hearing, dito dapat wala nang atrasan, Lacson ha. Pinuri ka na ng todo-todo dito na ilalabas mo yung Cabral files pagdating sa Blue Ribbon. Oh. Pag nilabas ni ni Libiste, tinanggihan mo Libiste. Congressman Libiste, pagka tumanggi si Lacson ha. Kasi alam mo si Lacson, hindi ko alam kumakabig-kabig yun eh. Oh, magulong kausap yung si Lacson sa totoo lang. Minsan iba yung sasabihin, iba yung gagawin. Kaya nga dapat, Congressman Libiste, yung sinasabi mo na pag-a-appear ka sa Blue Ribbon tapos ikaw ay palalabas sa yung Cabral files, pag hindi ginawa, ibulgar mo. Ha? Ibulgar mo talaga. Huwag kang porket kaibigan ng nanay mo, kakulig ng nanay mo, ay hindi mo ibubulgar kung sakaling pigilan ka ni Lacson. finally malalaman na ng publiko ano po ang laman nito. Pero tinanong niyo po, kasi masyado nang matagal eh. We want to know the Cabral files. Ano ba talaga, sino ba talaga ang involved dyan? Tell it all. Sigurado kasi ko, pasensya ka na Congressman Libiste kung medyo duda ako. Sigurado kasi ako, napipigilan niya ni Lacson na ilabas. Sana wag ka magpapigil. At kung pinigilan man, sana sabihin mo sa publiko. Or else, para ka na rin kinain ng sistema. Pero ako naniniwalang hindi. Dahil based sa mga karakter mo, mukhang talagang paninindigan mo at tatayuan mo ito
kahit anong mangyari. Bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing Yan. kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kaya ang So, ayan, ito yung dahilan kung bakit siya umiiyak kanina. Kasi, naniniwala siya sa sincerity ni Lacson, ako hindi. Pero, may mga ayaw magpa-attend sa kanya. At ang sabi nga, baka may mangyari sa'yo. So, binabantaan po siya. Nayayariin po siya. mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Oh. Pero kaya ko po sinabi, Kaya yung yayari sa kanya, kahit na anong mangyari, lalabas at lalabas. Ha? Lalabas at lalabas yan. So, wag nyo nang yariin siya kasi maaaring, kasi alam mo, ganyan naman talaga eh, di ba? Always remember, di ba, yan yung inugali ng mga, kahit noon ng panahon pa lang, history tells us na maraming ganyang pagkakataon na yung pipigilan, yayariin, papatayin, lalo tuloy lumalabas. So pag niyari nyo ito si Congressman Libiste, naku po, baka yan na mag-trigger talaga. Di ba? Wag nyo nang gawin. Hayaan nyo na lumabas. na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag-Blue Ribbon Committee hearing. Opo, sir, hindi naman po ibig sabihin that you need to seek permission from the House leadership or the Speaker. Hindi po. Basta ako po ay may invitasyon. Basta ako po ay hindi patahimikin, nais ko pong dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing. Sir, can you please clarify the information that you are still the Vice Chair of the Board of Solar Philippines? Ako po ay may-ari ng Solar Philippines. Kaya ang kumpanyang itinutukoy, una, yung Solar para sa Bayan, at pangalawa po, ang SP New Energy Corporation, hindi po ang Solar Philippines. Ang Solar Philippines Power Project Holdings Inc., ang holding company ng mga shares ko sa mga ibang kumpanya, kabilang ang minority interest ko sa SP New Energy Corporation. Ako po ay walang management involvement sa SP New Energy Corporation at I believe may komunikasyon ang SP New Energy Corporation sa DOE. Ako po ay hindi nakakatanggap ng mga komunikasyon na ito. So, hindi po kayo involved dun sa... So malinaw yan. Yan yung kasi sinasabi ng sekretary na natatanggap nito. Wala ho siyang involvement. Pagka ikaw ay nasa stocks lang at yung sinasabing franchise, ibang ano yon, ibang kumpanya yon. Yan yung inirereklamo niya kasi dinidikit dun sa solar. Sinasabi niya, hindi yon, iba yon, ibang kumpanya yon. Day-to-day operations ng Solar Philippines. Opo, pero by the way, ako po ay may SALN. Nakalagay po ang shareholdings ko. At ang SP New Energy Corporation din naman po ay publicly listed company sa Philippine Stock Exchange. Kaya consistent with our advocacy for transparency, nilalabas naman po natin ang aking mga ownership interests sa mga kumpanyang ito. Hindi po ito controlling interest sa SP. Nakita niyo yung pagiging honest niya? Pwede naman niya itago na yun eh. Pero inilalabas niya pa rin. Even if wala na ho siya doon, sa kanya yung stocks na lang na maliit at inilalabas niya pa rin. Yung pagiging transparent itong tao na to talagang makikita mo. Pinek. At ako din po ay nag-iingat na umiwas sa mga usapan na makaka-involve sa companies that I have interest in. Pero, in fact, kung ako po ay bibigyan ng pagkakataon ng Kongreso na talakayan din ang mga issue sa power industry, baka 6 na oras po tayong magpe-press con
tungkol sa mga anomalya at ang regulatory capture at ang ibang mga sikreto na hindi pa lumabas sa publiko tungkol sa power industry. Pero alang-alang din po sa maraming mga matatamaan kung tayo po ay magkakaroon ng press con po tungkol doon, hindi ko po binubuksan ang mga issues ng power industry. Ito po ay aking sagot lang sa iniiwasan ko nga na talakayin ang mga sektor na may connection sa mga kumpanya na ako po ay may shares in. Opo. Sir, last na lang po. Can you give us a timeline ng request nyo for a meeting with Senator Lacson? Like, on this day, kinausap niyo yung mom nyo and then your mom talked to Senator Lacson, etc. Plus yung reports daw that you cried to your mom. Okay. Ito na. Ito na yung sinungaling si Lacson. 'Di ba sinabi ni Lacson na umiiyak daw si Congressman Libiste sa kanyang nanay. 'Di ba? Ito yung sinabi ni Lacson do sa press con niya. Ito lilinawin ngayon ni Libiste. Dito, masasabi mong sinungaling si Lacson. Unang-una po, ang sinabi naman po ni Senping ay nag-usap siya sa aking ina. So, hindi naman po ako yung nag-usap in that instance directly kay Senping. At hindi po totoo na umiyak ako sa aking ina. So kita ninyo, hindi niya sinisiraan si Lacson eh. Kasi sinasabi pa nga niya, basta hindi nag-usap yung kanyang, ang nag-usap pala ay si Lacson at yung kanyang ina. So whatever they talked about, hindi ko alam yun. But for the record, hindi ako umiyak sa nanay ko. But the other way around, ang nanay ko ang umiyak sa akin. Baka mas totoo po na ang aking ina yung umiyak. Pero ang sinabi naman po ni Senping sa kanyang press briefing nung isang araw ay ako po ay dumadaing sa aking ina kung bakit ako ang inaatake kung si Senping din po ay may marami naman din binubunyag. At unang-una dahil si Senping kasi naman ay very senior and highly respected member of the Senate at very well-prepared siya sa kanyang mga binubunyag. Yung unang nabanggit ni Senping ay ang karamihan ng mga miyembro ng 19th Congress ay may mga insertion. Nung nabanggit niya yun, maraming mga nagalit, pero yun ay totoo. Kaya saludo po ako sa kanya, kahit po maraming mga natamaan, sinabi niya ang totoo. Tapos nabanggit din niya na at least 5 cabinet secretaries and even some undersecretaries have allocables. This is in the Cabral files. I am corroborating what Senator Ping Lacson has said, and yun po ang konteksto bakit sinabi ko sa aking ina, bakit ako ang inaatake pero si Senping hindi. Kasi syempre, lahat ng mga tao takot kay Senping eh. Nagigets ninyo? Ang sinasabi ni Lacson, grabe no? Iba talaga ito si Lacson. Sabi ko sa inyo, iba karakas ito ni Lacson eh. Sabi ni Lacson, umiyak daw siya sa kanyang nanay dahil daw, bakit noon daw ay nung ganun daw si Lacson nung bata siya na congressman o senator, inaatake. At ngayon, ganun din na ginagawa sa kanya. Parang pinalalabas ngayon ni Lacson na inaangat niya yung sarili niya na ako, senior na ako sa ganyan. Yung mga ganyang atake, sanay na ako sa ganyan. Ang ginawa rin nila sa akin yan sa pagiging tuwid ko. Yun yung punto nung kanyang press con eh. Tungkol kay Libiste. Parang sinasabi niya, ako nadanasan ko na, ikaw papunta pa lang, pauwi na ako. Nakatulog na ako. Parang ganun ang dating. Ang sinabi talaga ni Libiste, tingnan ninyo yung sinasabing bakit si Lacson hindi binabanatan o mas binabanatan ako kaysa sa kanya with the same issue, not on the past issue. Same issue, ibig sabihin about the Cabral files. So sinasabi niya, ako nagsabi na may Cabral files. Si Lacson, sinabi rin niya na nakita niya yung Cabral files. Pero bakit ang binabanatan ako at hindi si Lacson? Yun yung kanya sinabi ni Libiste. Pero iba ang pinalalabas ni Lacson. Naku po. Gago! Sabi ko sa inyo, may something eh. I-rewind natin yung part na yun para mas maintindihan natin. Ina yung umiyak. Pero ang sinabi naman po ni Senping sa kanyang press briefing nung isang araw ay ako po ay dumadaing sa aking ina kung bakit ako ang inaatake kung si Senping din po ay may marami naman din binubunyag at
Unang-una dahil si Sen Ping kasi naman ay very senior and highly respected member of the Senate at very well-prepared siya sa kanyang mga binubunyag. Yung unang nabanggit ni Sen Ping ay ang karamihan ng mga miyembro ng 19th Congress ay may mga insertion. Nung nabanggit niya yun, maraming mga nagalit, pero yun ay totoo. Kaya saludo po ako sa kanya, kahit po maraming mga natamaan, sinabi niya ang totoo. Tapos nabanggit din niya na at least 5 cabinet secretaries and even... Ito yung comparison nun. Ito yung sinasabi niya na bakit si Lacson hindi inaatake ng katulad dun sa akin, meron din naman binunyag si Lacson. Yun yung context. Yung sinasabi ni Lacson, yung, hindi, kasi nung kasaysayan, ako din ay inaatake nung ako'y baguhang congressman ni senador, ay ganito, hindi pala congressman, senador. Senador, ganito ako noon at nakayanan ko, kaya bilang ngaway payo ako kay Libiste. Bida ka? Gago! Ikaw na talagang kataas-taasang pinakamagaling at pinakamalinis dyan sa Senado? Gago! Yun yung punto niya dun eh. Some undersecretaries have allocables. This is in the Cabral files. I am corroborating what Senator Ping Lacson has said. And yun po ang konteksto bakit sinabi ko sa aking ina, bakit ako ang inaatake pero si Sen Ping hindi. Kasi syempre, Yun. lahat ng mga tao takot Yun kay ang Sen Ping. konteksto. Kaya ang Diba? isa naman na nabanggit ni Sen Ping sa kanyang press briefing, which I'm thankful for his example, is nung siya naman po ay nagsimula din, marami naman din po ang mga umatake sa kanya, pero he persisted and I gain inspiration from his example. But hindi po karakter ko na umiyak sa aking ina. Baka umiyak ako sa mga interviews nyo kasi ang mga katanungan ay tungkol sa aking ina. Dahil actually, yung ikinalulungkot ko ay the fact na yung aking ina ay nasa-stress dahil sa akin. At ang payo niya sa akin... Alam mo, I can identify with this guy. So, totoo lang. Sabi ko nga sa inyo marami naman din sa tao, kayo rin na nanonood, sigurado ako, you can take it. Di ba? Accusation, bashing, you can take it. Or di kaya naman problema sa buhay, kunwari, financial problem, you can take it. Pero when you see your parents or loved ones crying, suffering, dun ka ngayon maiiyak. Not because you cannot or you do not have the strength. Pero dahil sa nakikita mo na nasasaktan yung mahal mo sa buhay. Whether it's your wife, girlfriend, boyfriend, or di kaya yung parents mo, pag sila na ang umiiyak, sila na ang naapektuhan ng problema, dyan ka na ngayon tatamaan. Dyan ka na ngayon iiyak. Yan yung sinasabi ngayon ni Libiste. Not because na ayaw niyang gawin, not because nangihina siya, hindi. Dahil nga, nasasaktan yung kanyang nanay. Ang ganda-ganda naman po ng aking buhay, bakit ko kailangan na magsalita pa tungkol dito? Yun. Alam nyo, kabaliktaran nga ang sinasabi ni Yusek Claire Castro na Kabaliktaran. gumawa ako ng pera Yun. sa mga transaction sa gobyerno. Yung ginagawa ko ngayon ay wala akong financial benefit. Malaki ang nawawalan sa akin financially dahil dito. Pero ang sana nakikita ng publiko, ang importante sa akin ay hindi ang sarili kong kapakanan o financial interest, kung hindi ang paglalabas ng katotohanan. We are with you, sir. Kaya sana Congressman Libiste, if you're watching this, I will dedicate my life and my blog in pursuing na mailabas mo talaga yung Cabral files and pursuing transparency sa Congress. Kasi alam mo, tangina, nakakasawa na eh. Sorry nakapagmura ko, Congressman Libiste Nakakasawa na talaga eh. Sigurado ako marami sa ating kababayan, lalong-lalo na sa OFW na napapakamot ulo na lang eh. Kasi marami sa ating mga Pilipino, manhid na. Parang naka-anesthesia. Totoo.
Kasi kayo mga OFW, nararanasan niyo yan sa mga bansang tinitirhan ninyo. Di ba? Nararanasan ninyo ang kahit papaanong tuwid na gobyerno. Kahit papaano. Of course, there will be no perfect government. There's no such thing as perfect government. Walang perpektong government. Pero sa atin, sad-sad. Malala. Talagang ang normal, magnakaw ka. Ang normal, kumita ka pagka government official ka. Hindi normal yung maging tuwid ka at maging katulad ka ni Libiste. Kaya nga ngayon, pinupuna siya eh. At ito nakakainis kayo mga putang inang media kayo dyan. Napukin ang ina ninyong mga media. Ha? Sumasama pa kayo dun sa mga pukin ng inang mga pinklawan at mga makakaliwang terorista para usigin yung ganito dahil iisipin nyo, Duterte siya. Tarantado kayo mga pukin ng ina ninyo. Hindi dahil Duterte siya, wala akong pakialam kung sino tamaan ng kanyang revelasyon. Wala akong pakialam. As long as we have a transparent government, honest government. Nakakasawa na eh. Kaliwat kanan na ang nakawan, kaliwat kanan ng panguusig sa mga kalaban sa politika. Di ba recently nga, yung kay Tebes, na-dismiss? Bakit? Tandaan ninyo ha, ano to? Binayaran ni Tebes yung judge? Napaka-imposible. Tandaan ninyo ang nasa kapangyarihan ngayon, lahat ng kalaban niya. Bakit ganun? Again, hindi ko kinakampihan si Tebes. I'm not saying Tebes is a good man. That's not my point. My point here, I know, noon pa, di ba sinasabi na namin mga banateros yan, pinuna nga kami, siguro dahil ano kayo ni Tebes, bla bla bla. Hindi, kasi nakikita namin yung mga maling ginagawa ng DOJ at that time. Yun ang pinupuna namin. Hindi kung malinis ba si Tebes o ginawa niya ba yan. Obvious na obvious eh. Bakit? Whether kaibigan mo, kalaban mo, yung tao na inuusig na alam mong mali ang ginagawa ng DOJ at that time, under Remulla, maiinis ka. Bakit? Kasi pwedeng i-apply yan. Kaya nga tingnan nyo, tinesting yan kay Bantag, kay Tebes, ginawa kay Pastor, eventually kay Pangulong Duterte. Kasi may testing eh. Kaya nga sa akin, it's not the person. It's the way they handle yung mga kalaban nila sa politika. Masama ho yun. Bakit? One day, pag ikaw na kalaban, yayarin ka. Tingnan nyo. Etong si Libiste, dahil may mga ginagawa siyang paglalabas, tingnan mo, kakasuhan ng sekretary ng DOE, kinasuhan sa DOJ. Kung talagang may utos na naman si Marcos, oy, pigilan nyo yan, putang ina ninyo, pag di nyo pinigilan yan, yari kayo. Sigurado ko, hanggang DOJ, madadali itong batan to. Again, I'm not saying ganun ang magiging final result, ha? Ang akin lang, dapat we have an integrity in the judicial system in our country. Integrity with these government officials. Kasi ngayon, ano ginagawa? Kay former Senator Revilla, eto na naman sila. Kung ano-ano na naman ang kaso. Tapos eventually madidismiss. Pagkatapos yung siraan yung reputasyon ng tao, kasi reputation is everything sa mga politiko. Kahit na sabihin natin na-acquit itong si Tebes, di ba? Yung reputation niya sinira na, dinurog na. Gano'n na naman ang ginagawa dito sa isang kalaban na si Senator Revilla. Yung reputation sinisira. Para nga again, para lang masira yung reputasyon ng mama dahil kalaban sa politika. Now, if we were not going to talk o hindi tayo magsasalita at lalaban dito, gagawin yan at aabot yan sa mga taong alam nating matitino tulad nito ni Congressman Libiste. Magkakadikit yan eh. Laging ang mindset nito mga putang inang nasa gobyerno na to, basta kalaban, kasuhan. Whether makunbik o hindi, basta sirain ng reputasyon, kasuhan. And ako, nagpapasalamat ako sa judicial system natin dahil
kahit papaano, talaga namang naninindigan pa rin sa katotohanan. Hindi nagpapa-impluwensya sa politiko. Marami pa rin namang matitino kahit papaano. Yun lang po. Gusto ko lang sabihin. Pero ang dahilan po na nalulungkot ako ay dahil maraming kumakausap sa aking ina at nasistress siya at pinapayuhan niya ako na tumahimik na lang. Pero dahil sa aking conviction na dapat lumabas ang katotohanan, pinagpapatuloy ko pa ito. Pero sana wag na pong ma-stress ang aking ina. Yun lang. So sir, That's why I love this guy. Oh, totoo. Hindi yung pagmamahal ni Lacson sa kanya. Iba yun. Gago! Pinuri ni Lacson to eh. Hindi yun. Di ba? Ibang pagmamahal yung akin yung I love this guy because mama's boy siya. And I'm proud. Sabi ko nga sa inyo, mama's boy ako eh, di ba? I'm proud kasi yung mga pinalaki ng nanay, yan po yung meron talagang yung mapagmahal sa bayan. Alam mo yun? Hindi ako nagbibiro kasi eto, lagi ko itong sinasabi at sasabihin kong paulit-ulit sa inyo. Ang taong hindi marunong magmahal sa kanyang magulang, hindi yan makakapagmahal ng tama sa kanyang asawa. Ang taong hindi makapagmahal sa kanyang asawa ay hindi makakapagmahal ng kanyang bayan. Tandaan niyo yan. It's always the small or the immediate relationship. Kasi you have a relationship to your country as a citizen. Kung hindi mo kayang mahalin yung sarili lang na pamilya, lalong-lalo na yung magulang na nagbigay ng lahat sa'yo. As a matter of fact, without them na ibinigay ang kanilang mga cells, hindi ka mag-exist. Di ba? Hindi mo kaya mahalin kahit, hindi naman sila perpekto eh. Totoo, walang perpektong magulang. Kung may perpektong magulang, kinuha na ni Lord. Walang perpekto, pero kung hindi mo sila kayang mahalin, malabo kang makapagmahal ng ibang tao. Yung jowa mo, asawa mo. Bakit? Sila nga hindi ka lumaking kasama sila eh. Nagkita-kita na lang kayo, ilan taon na kayo, tas sasabi mo, I love you. Ulul. Di mo nga masabi sa magulang mong mahal mo sila, I love you doon sa ibang taong hindi na-meet mo lang nung 20 years old na. Hindi mo alam ang buong background yan. Mas lalo naman, kung hindi mo kaya mahalin ang asawa mo, hindi mo kaya mahalin ang bayan mo. Bakit? Yung sarili mo ngang asawa, niloloko mo, bayan mo pa kaya. Di ba? Gago! Di ba, Senator Agoy! Tuloy. Ina na baka mas totoo na yung aking ina ang umiyak. So, did she cry to Senator Lacson or pag kayo nag-uusap? Hindi siguro kasi I think text naman sila nag-communicate eh. Pero Pero pag kayo nag-uusap, sir, umiiyak siya sir. hindi naman ko masasabi yan. Pero basta yung nanay ko yung mas naaapektuhan kaysa sa akin. Kasi ako po ay, nabanggit ko naman din sa ibang interview, mahirap na kalaban dahil binenta ko ang aking kumpanya, kaya wala akong kailangang proteksyonan, wala po akong asawa o anak, at wala akong kailangan na pera galing sa gobyerno. Ang gusto ko lang po ay ilabas ang katotohanan at kung aatakihin ako, lalo kong ilalabas ang katotohanan. Yan. Sir, how Pero Yan ang gusto ko sa'yo, bata. Yun. ang aking ina naman, bilang ina, ay syempre, concerned sa kanyang anak. Siyempre, matik yun. Sir, how do you think yung advice po ni Senator Lacson na wag bara-bara? Ako po ay nagpapasalamat sa payo ni Senator Lacson at I will actually follow that kasi ilang araw naman hindi ako nagpa-interview eh. Pero problema, kinokontak niyo ako para magpa-interview. Kaya nandito tayo ngayon, di ba? Pero para malinaw ha, ang media yung nangungulit sa akin. Pero hindi ko nga pinagbibigyan ng ilang araw. Yan, malinaw yan ha. Kasi sinasabi ni Lacson, araw-araw daw na nasa media siya. Lacson, inggit ka kasi. Bakit? Mas pinakikinggan ng tao siya kaysa ikaw. Gago! That's the truth, Lacson. Kasi ikaw, political butterfly ka. Paro-paro.
Maraming meaning yun. Butterfly. Butterfly! Ha? Tumigil ka nga dyan. Inggit na inggit ka dito kay Libiste. Ngayon, may interview tayo. Thank you, sir. Sir, follow-up questions lang po. Excuse me lang ha. Can I just confer with him for a while? Okay po. So, pasensya. Hoy, yung microphone, bukas! Si Topacio, attorney, yung microphone, delicate siyang ginagawa mo. Dapat kumuha ka muna ng tela, tinakpan mo lahat ng microphone. Feeling ko to si Topacio, hapon to eh. Kasi ganyan mag-usap pa mga hapon eh, bumubulong. Ganyan, ganyan. Sorry sige, let's resume. Sorry. As I'm speaking with you right now, the reason why Attorney Topacio told me to look at my phone is there are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg po lamang. At kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara, kaya yung mga hawak kong ebidensya higit pa sa Cabral files ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakehin nila na lang. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral files, at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa. At dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Yon. Ginawa ninyo. Sino kayang gumawa nun sa DPWH? Ako, meron akong alam. Yung mga matay tao dyan. Yung merong sa kasaysayang na mamamatay tao. Kayong humusga. Sino ba ang sa politiko sa kasaysayan ang merong merong record ng mamamatay tao sa mga kalaban? Magka isa na naman na magkadalwa na. Going back.
sasama ko ron. Huwag niyo rin akong patayin, ha? Ay! Huwag ka sumama. Huwag mo na sabihin yun. Baka mamaya madamay ka. Nasa na siguro yung USB. Alam mo, Congressman Libiste, kung kanino may patatago yung USB mo, alam ko kung kanino. Joke lang! Hindi ako na nga, nagkakatuwaan ko lang yung ating kaibigan. Pero siya ang maganda magtago ng iyong USB. Tama, mali? Merry Christmas to you. Happy New Year, Ma'am. Going back lang dun sa filing po ninyo today, if you can also comment on the statement of Yusek Claire, she's saying, ang source ng di umano'y pagbebenta ng company na may franchise ay galing kay Ombudsman Remulla, pero hindi niya sasampa ng kaso ang Ombudsman dahil itinanggalan niya ito at kaibigan ng nanay niya. Kakasuhan pa niya ako dahil sa hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako binanggalang. Can we say that the statements of the Ombudsman are with basis and not maligning, while my statements sourced from the Ombudsman are nothing but libelous? I think my words speak for itself. Iginagalang ko po si Ombudsman Boying Remulla at si DOE Secretary Sharon Garin, at totoo po na sila po ay mga kaibigan ng aking ina. That's why you're not filing cases against Well, It's mas komplikado doon. Sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte. Yun! Sir, you also said that Pero pwede ko pong bigyan ng pagkakataon kay Atty. Topacio na linawin din sa publiko bakit mananalo tayo sa kasong ito at si Yusek Claire Castro ay magbabayad Yun! ng damages sa kasong ito. Dapat pagbayarin yung animal na yun! Yun! Gago! At kung gugustuhin Explain ko na kanina. sana na sampahan siya ng criminal case, si Yusek Claire Castro ay makukulong. Pero dahil ayaw ko siyang masaktan, hindi ko siya sinampahan ngayong araw ng criminal case pa. Pero, attorney, nothing more you wanna add? Oo, wala na. Kasi ano lang as I already explained, medyo komplikado yung dynamics eh. But let it be known na this is not the last. This is maybe the first, but this is not the last. Nako. Kung meron pa kami nakikita against any other person, then a-advisean po namin ang aming kliyente kung anong dapat gawin. But ito lang just to vindicate, this is more of vindication. So, katulad ng sinabi niya, ayaw niyang makulong si Yusek Claire Castro. Grabe siya, no? Hindi, totoo. Tingnan mo yung nung puso nung bata na to, no? Ayaw niyang makulong si Castro. Hindi yun ang kanyang Hindi ang kanyang motibo ay gumante, di ba? Hindi yun ang kanyang motibo. O yung sinasabi ni Yusek Castro ngayon na patahimikin daw siya. Pustahan tayo, dadamay na naman niya si Duterte, oh. Ako na magsasabi sa'yo, si Duterte nagutos dyan, nandun sa ICC. Ako na magsasabi sa'yo, Yusek Castro. Si Duterte nag-utos kay Libiste, si Pangulong Duterte, para patahimikin ka. Hindi nga makapasok yung hindi makakamag-anak dun. Dadamay mo na naman mga Duterte. Tuloy. Bayad lang ng 110 million. Ito. Pakinggan natin yung kaso. Ito. Sinampahan ng reklamong libel ni Batangas Representative Leandro Leviste si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaugnay yan sa mga patutsada umano ni Castro sa kanyang vlogs laban sa solar firm na tinatag ni Leviste. Maituturing daw na libelous ang mga sinabi ng Undersecretary. Pinupuna kasi ni Castro ang umano'y pagbibenta ni Leviste sa kanyang kumpanya na may prangkisa, bagay daw na labag sa batas. Paglilinaw ng kongresista, ayaw naman niyang ipakulong si Castro pero dapat daw siyang panagutin. Kaya civil at hindi criminal case ang hinain niya sa korte. 100... Grabe rin, no? Malinaw kasi yan, para lamang po sa mga hindi nakakaunawa dito sa issue to. Kasi eksperto na tayo dyan, May PhD na ako dyan, Sa dami na nagkaso sa akin na na-dismiss naman din. Meron din natawag na criminal at saka yung civil. Anong pinagkaiba nun? Kaya nga marami nagsasabi na yung libel dapat dinidecriminalize. Bakit? Sa ibang bansa, sa Amerika, alam ko decriminalize na yan Yung civil, damage lang.
Okay? Na ikaw ay nanira ng puri, nanira ng reputasyon, nanira ng may malicious kang kasi importante 'yun yung malisyoso yung pagsabi o pagbibintang na may isang krimen yung ginawa yung tao na 'yon o may isang maling ginawa yung tao na 'yon, o paninirang puri ika nga. O kailangan malisyoso yung ginawa mong 'yon. Ngayon, ang problema kasi doon sa criminal, supposedly, although na nag-issue na ang Supreme Court din na medyo hindi na makukulong, meron, basta nakalimutan ko na kung paano explanation ng ginawa ng Supreme Court doon. Pero meron ng issue dyan na kung saan talagang matindi, kung makulong ka man, matindi yung pagkasabi mo ng libel. Pero yung criminal case, kasi kulong yan. Sa criminal case, huhulihin ka. Magaganong ka, yung ganyan-ganyan, yung pangalan ko, ganyan. Tapos, magbe-bail ka. Yan ang gustong-gustong ginagawa ng mga politiko. Sa mga kalaban, lalong-lalo na sa mga media. Actually, usong-uso na yan. Noon pa lang, yung mga local government, yung mga opisyal, mga mayor, mga konsehal, tapos bibirain sila ng mga nasa radio station, ng mga anchor, yung mga local radio station. 'Di ba? Tapos ang gagawin nila para manahimik, kakasuhan nila. Tapos syempre, pagka nagkaroon ng probable cause yun, pag nagkaroon ng probable cause, fiscal pa lang, warrant ka na. So, magigipit ka na ngayon. Kailangan ka na mag-bail. Pag hindi ka nakapag-bail, kulong ka matik. Tapos marami pa dyan ang ginagawa, kinakausap yung piskal. Alam naman natin, medyo yung ibang piskal, delicates din eh. Di ba? Kakausapin, ilalabas Friday night. Tapos ikukulong. So makakapag-bail yung tao Monday na. Ibig sabihin, practically is, ang ano dito ay gipitin lang. Kaya nga pinapa-decriminalize na lang ito para hindi gipitin ng mga politiko yung mga nagkikriticize sa kanila. Marami nang ginawang hakbang ang Korte Suprema para maiwasan na magamit siya ng mga politiko. Pero hanggang ngayon, ginagamit pa rin po yan ng mga politiko para gambalain yung mga nagkikriticize sa kanila. Yung sa criminal case naman, sa civil pala, yung civil case, sinampa naman ito na hindi yung criminal, doon hindi ka masyadong magagambala at kung madesisyonan man ng korte, penalty lang. Pagbabayarin ka lang ng korte. As a matter of fact, ito ay factual na ito ha, sa ground nangyayari. Minsan pa nga, kahit 100 million plus yung kanyang damage na hinihingi. Matagal bago masingil yung akusado. Walang nag-i-implement. Napakahirap. Ang punto lang kasi dito ni Libiste ay hindi yung parusahan, hindi yung mag-suffer si Castro. Ang ano lang niya dito ay siya po ay ma-vindicate. Siya po ay masabi ng korte na Castro, guilty ka, mali ka, at tama si Libiste. Lahat ng sinasabi mo, packing fake news. Di ba? At tama si Libiste. Yun lang ang gusto ni Libiste talaga dito eh. Napaka-obvious. Kasi kung gusto niya talaga mag-suffer itong taon to, ipakukulong niya to, criminal case. Hindi eh. Civil lang. Para lang ma-vindicate na tama yung sinasabi niya na hindi totoo yung sinasabi nila inaakusa sa kanya. Million pesos ang halaga ng danyos na hinihingi ni Leviste sa reklamo. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin ngayong araw sinasampahan kay Yusek Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo, pero maaawa naman po ako kay Yusek Claire Castro kung siya po ay kaagad makulong. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap po natin si PCO Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon po sa inyo, Yusek Castro.
Yes, good afternoon sa iyo, Ruth, at sa lahat ng nanonood sa iyong programa. Good afternoon po. Direkta na po tayo, yaan sa pagsasampa ng libel sa inyo ni Congressman Leviste. Ano pong masasabi nyo dyan? Actually, Ruth, hindi ko pa natatanggap kung yung complaints, so hindi ko alam yung mga allegations. So, sasagot lang ako doon sa mga nadidinig kong sinasabi niya. According to him, kaya siya nag-file sa akin dahil sa sinabi ko daw na nagbenta siya ng kumpanya na may prangkisa. Tama? At naitanong din to sa isang programa, sa isang interview na hindi galing sa akin ang nasabing balita ko, hindi mismo kay Ombudsman. Sa Ombudsman. Pero hindi nga niya daw sasampahan ng kasang Ombudsman. Mas pinili niya akong sampahan. Kahit ako yung hindi yung source. Well, anyway, kung yun lang naman ang issue, Ruth, kasi yun lang yung nababanggit niya, siguro mas maganda, unang-una, meron naman kasi talaga siyang issue sa DOE. So mas maganda, sagutin muna niya yon kaysa ma-divert yung attention ng tao dahil baka mawala yung issue tungkol sa pagmumulta sa di umanong hindi niya pagtalima sa kanyang obligasyon dito sa kanyang mga solar firms. At ito'y naging malaking kawalan sa ating bansa at sa sabi ni Secretary Sharon Garin ay naapektuhan ang 12,000 households. Yun ang sa aking pagkakaalalang sinabi ni Secretary Sharon Garin. So dapat masagot muna niya yan dahil talagang malaki ang epekto nito sa hindi pagtalima sa obligasyon. Now, patungkol sa sinasabi niya na sinabi ko daw na hindi naman siya nagbenta daw siya ng kumpanya na may prangkisa. Hindi din sa akin galing yon. Mismo siya ang nagsasabi sa isang interview nung tinanong siya kung ano ang estado ng solar para sa bayan na siyang may prangkisa. Sinabi niya na hindi na siya ang may-ari at tinanong siya kung ito ba'y na-divest niya. Sinabi niya, oo, nag-divest siya. So hindi sa akin galing na nag-divest siya ng property or rather ng kumpanya na may prangkisa kung hindi galing mismo sa kanya. Na makikita naman yan sa mga interviews niya. Yung medyo pinanood ko nga rin po briefly yung kanyang briefing kasi ang sinasabi niya kasi parang kumbaga parang nagkamali daw po kayo sa anyway, masalimuot po yung mga kumpanya, no? Ang sinasabi niya lang po, tila nagkamali daw kayo, hindi daw kayo nag-research doon sa pagtukoy sa kanyang Ganyan naman yan, nahilig sa fake news. kumpanya na binenta na hindi naman daw po niya binenta yung merong franchise. Parang ganun yung paliwanag niya, kumbaga parang iba yung tinutukoy na kumpanya, ano po. Pero may binanggit din kasi siya, I mean, you know, if you're just looking at yung mga companies na sinasabi niya, no? Pero ang sinasabi niya rin po ay tila kasi yung mga ganitong mga pahayag niyo daw, nililihis lang daw yung tunay na issue tungkol dun sa usapin po ng korupsyon sa gobyerno. Ruth, hindi naman sa atin nanggaling yung issue na to. Nagsimula ito. Biglang kabig, ano? Hindi daw nanggaling sa kanya. Oo, hindi nga nanggaling sa'yo, pero yung akusasyon, nanggaling sa'yo. Ikaw naman, oh. Ombudsman, sa kanyang programa, doon nag-start ito. At ang sabi nga niya, di ba, hindi dapat lang nape-flip ang pag-aari, lalo na kung may prangkisa. At ito din naman ay nanggaling din sa Secretary of Energy. Hindi po ito galing. So hindi maaaring sabihin na iniiwas lang yung politika or iniiwas lang yung totoong issue. Iba ang issue sa flood control projects. Iba ang issue dito sa kumpanya na may prangkisa na hindi daw niya natupad. Hindi niya natupad ang kanyang obligasyon. At muli, sabi niya hindi siya nagbenta ng kanyang kumpanya na may prangkisa. Mas maganda dito, Ruth. Lahat, iniimbitahan ko na. Tignan niyo po yung kopya sa SEC nitong solar para sa bayan. Makikita natin dyan kung talagang hindi siya nag-divest. But anyway, inamin naman niya, nag-divest siya. Sinabi niya sa isang interview. Yung sinasabi niyo nga kasi hindi kayo yung source, no, tungkol dito sa mga usapin, tungkol dito sa mga solar energy companies ni Congressman Leviste. Bakit po kaya kayo yung kinasuhan? Ano? Ayan na. Kaya kayo yung pinuntirya? Anong tingin niyo dyan? Hindi, inamin niya kanina sa interview niya rin. Ang sabi niya, hindi niya na makakasuhan si Ombudsman dahil daw kaibigan ng nanay niya at ginagalang niya. So does it mean ba na dahil hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang, ako yung pipili? Hindi ka naman kasi talaga kagalang-galang eh. Yun na totoo. Gago! Hindi ka dapat kagalang-galang, ate. Gago! Niya? So sinisingle out niya ako. So parang ako yung ayaw niyang pagsalitain. Well, in the first place, sabi ko nga, Ruth, lahat ng aking na-content, base naman din sa news. At nagre-react lang tayo at ina-explain ko sa mga viewers natin yung legal implication nito. Pagka may prangkisa ka, paano mo binenta, at kung kailan ka may conflict of interest. Kasi lumalabas dito, siya pa ay parte ng SPNEC.
And I believe, kung di tayo magkakamali dyan, ang SPNEC ay also ay still engaging, no? And transacting with the government. So, ang tanong dyan, may conflict of interest ba siya being a congressman and still owns 18% dun sa SPNEC? No, I mean, it is a legal question. Kanina ho, binanggit nyo na based on DOE, no, yung statement ng DOE, may mga naapektuhan tayong kababayan dahil nga dito sa parang hindi natuloy o hindi na-unsyami na programa sana nitong Solar Energy Company ni Congressman Leviste. Pero ang sabi niya po doon sa press con, kayo daw po yung parang mga pahayag nyo ay siyang nagkaroon ng chilling effect sa mga investors dahil parang baka daw po ma-discourage yung mga investors dahil daw po na-vlog daw yung mga katulad niya na may mga ganitong hatid naman sana na serbisyo sa publiko. Tinutuhoy niya po yung isang project daw po niya sa Nueva Ecija. Yung sa Nueva Ecija ba? Yung sa SPNEC? Sa ano naman po ito eh? Sa Meralco Gen naman po ito eh. Well, anyway, kahit po walang nag-vlog, nasa news po yan. Mainstream pa po. So, papaano niyo po masisisi sa akin kung ang naglabas po nito ay ang Ombudsman at ang Department of Energy. Ipiniliwanag sa lahat ng mga news network, no? Kung paano ba ang nangyari at ano ba yung liability ng Solar Philippines na pag-aari. 99% pag-aari pa, di umano, base sa record po ng DOE, pag-aari pa po ito ni Congressman Leviste. So bakit sa akin niya ituturo kung mismo ang source ay Department of Energy? Sasagutin na kita. Inutusan siya ni Duterte. Yan din naman yung sasabihin mo bandang dulo eh. Huwag ka na patumpik-tumpik. Yun din, eventually sasabihin mo rin yan. Gago! Ombudsman. As a lawyer po, anong tingin nyo? Kumpiyansa ba kayo na masasagot nyo po ito ng maayos? Wala pa naman po kayong kopya, sabi nyo. No? Pero ano po ang next move nyo? Well, as a lawyer and as the defendant in that case, syempre sabihin ko matatalo ko siya. Paano pong paraan? Sa paano pong paraan? Ano po yung, saan galing po yung inyong kumpiyansa? Dokumento. Okay. Ma'am, move on na tayo sa ibang issue. Medyo mainit din po kasi itong usapin ng Independent Commission for Infrastructure. Kanina, may statement na din po si... Ayan ha. So ayan po mga kababayan, yung komento ni ewan ko kung ano ba itatawag natin dito, kay Yusek Claire Castro. Pero sana lang ma-convict ito si Claire Castro ng civil case na sinampaho ni Leviste. Kasi number one, mapapatunayan na sinungaling talaga at fake news peddler ho itong si Yusek Claire Castro, which is ilang beses na ho natin nakita yan, di ba? Yung halimbawa na nga lang po yung kay ES, di ba, na sinabi niya nag-resign si ES Bersamin, tapos biglang sinabi ni Bersamin na hindi, di ba? At nalaman na lang niya through Malacanang yung press briefing na yun. So doon pa lang makikita mo na fake news peddler ho ito talagang si Yusek Claire Castro. Sana yan din ay ma-declare ngayon ng Korte na kung saan mahatulan siya ng conviction na nagsinungaling siya pagdating dito sa details nung kay Leviste. Nako po, sana talaga.